Ginawan ka ng masama? Gaganti ka? Wag, because remember, what goes around comes around. Hayaan mo na ang tadhana ang magbalik kung ano man yung ginawa sa'yo. Kaya stay kind always. At ang universe na ang bahalang gumanti para sa'yo. Uy, may bad news, pero may good news din naman ako para sa'yo. Ang bad news is, you can't control everything. Kasi hindi naman natin maiiwasang magkamali o kaya makasakit ng ibang tao. Palaging merong unexpected challenges or situations na nangyayari sa buhay natin, diba? Pero ang good news is, you can't control everything. Kaya hindi mo naman kailangan ipasan yung problema ng mundo. Ang ibig sabihin nito, mas makakapag-focus ka doon sa mga bagay na control mo. Katulad ng efforts mo, yung emotions mo, yung reactions mo, o kaya yung mga choices and decisions mo sa buhay. Because the more you control everything, the more things get out of control. Huwag mong hayaang sabihin sa'yo ng ibang tao na hindi mo kaya nang wala sila. Kasi kung matatandaan mo, bago mo pa sila makilala, you were doing just fine. Wala lang. Narealize ko lang. Kung ang dagat nga, 95% ay hindi pa nadidiscover, ikaw pa kaya? Hindi ibig sabihin na hindi ka nakikita ngayon, hindi ka na mahalaga. Baka yung best version mo, naghihintay lang ma-explore. Sabi nila, sumubay ka raw sa agos ng buhay. Pero ang totoo, ikaw ang kapitan ng sarili mong barko. Ikaw ang magtatakda kung saang direksyon ka patungo. Pwede mong iikot yung manobela at kontrolin yung buhay mo. Dahil bilang isang kapitan, ikaw ang may responsibilidad at obligasyon na makakarating ka sa paroroonan mo. Kaya, ingat! Magpatuloy ka lang ha! 살때나 혼자 내버려두지 않기로 1 더하기는 귀요미 2 더하기는 귀요미 3 더하기 3은 귀요미 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 4 더하기 4도 귀요미 5 더하기 5도 귀요미 6 더하기 6은 귀요미 Marami ba talaga ang baboy? This is Lance! At sa araw na to, akala ng maraming tao maraming hayop ang mga baboy. Pero ang totoo, isa yan sa biggest misconceptions tungkol sa kanila. Sa totoo, natural na malinis ang mga baboy. Kapag may sapat silang space, hinihiwalay nila yung kainan, tulugan, at CR area nila. Ang tawag dito ay latrine behavior. Ibig sabihin may natural silang ugali para gumawa ng hiwalay na lugar para umihi at dumumi. Ayaw din nilang dumumi kung saan sila natutulog o kumakain. So, bakit nga ba sila laging nasa puputan? Hindi dahil gusto nilang maging marumi, kundi dahil yun ang paraan nila ng pagpapalamig. Minumpa eh. Hindi kasi halos nagpapawis ang mga baboy gaya nating mga tao dahil kaunti lang ang sweat glands nila. Kaya kapag sobrang init, lalo na ngayon, ang putik at ang tubig ang nagsisilbing pampalamig nila. Nakakatulong din ang putik para protektahan ang balat nila mula sa init ng araw at kagat ng mga insekto. Kaya next time na makakita ka ng baboy na naliligo sa putik, huwag mo silang i-judge. Ang init kaya dito sa Pilipinas. Ay lang muna para sa araw na to. God bless! Thank you, pa! Bakit namuputol ang buntot ng butiki tapos tumutubo ulit? This is Lance! At sa araw na to, ang mga lizards o mga butiki ay may ability na tinatawag na autotomy. Ito yung kakayahan nilang i-self-amputate yung kanilang buntot. Ito din yung kanilang defense mechanism laban sa mga predators at threats. Gagawa ako. Ang mga lizards are born ay ipinanganak with fracture planes o yung tinatawag nating lines of weakness sa kanilang buntot. Ang mga fracture planes na ito ay binubuo ng micropillars, prongs, at nanopores na nagsiserve a series of segment na nagkiklip sa isa't isa, parang plugs sa socket. Kaya kapag hinahabol o hinihuli ng predator yung buntot nila, rusa nila itong nilelet go or pinuputol para makatakas. At yung naputol na buntot, hindi agad tumitigil sa paggalaw dahil may natitira pa rin nerve activity dito. Ang paggalaw ng buntot na yon ay kumukuha ng atensyon ng predator at nagiging distraction habang tumatakbo na papalayo yung butiki. Kung
kaya nilang putulan, kaya rin ng mga butiki na patubuin ulit ang buntot nila. Dahil meron silang mga specialized cells na nagmamultiply at nagpo-form ng mga bones, muscles, at nerves. Unti-unting nabubuo ito sa loob ng ilang linggo hanggang buwan. Pero hindi na katulad nung dati. Pwedeng mas maikli na yung buntot, iba na rin yung texture, at cartilage na lang ang structure nito kumpara sa original na buntot. Ate Lance, ilang beses ba kayang gawin ng mga butiki ang autotomy? Ayon sa research, walang eksaktong biological limit. Maraming instances ng more than once, twice, pero hindi rin ito unlimited. Napapatubo nila ito sa pamamagitan ng stem cells, pero bawat regeneration, malaking energy ang ginagamit. Kaya minsan, mas maikli ang lumalabas, deformed, iba ang kulay, o sobrang bagal ng pagtubo. Kasi, ang buntot ng mga butiki ay hindi lang pambalanse nila. Ginagamit din nila ito para mag-store ng mga fats at energy nila. So, kapag naputol ito, nawawalan din sila ng reserbang pagkain. Ang mga uri ng lizards na kaya itong gawin ay mga iguanas, anolis, kinks, at geckos. Ang galing, no? Kaya next time na makakita ka ng butiki, lalo na yung walang buntot, huwag mo nang takutin. Naku, kasi survivor na yan mula sa predator. Ayun lang muna para sa araw na to. Be kind to all animals, okay? Katulad mo, may mga pinagdadaanan rin yan sila. God bless! Keep safe! This is Lance! At sa araw na to, nasa ibang setup tayo. As you can see, nakit Kuya Kets Art setup tayo. Dahil ngayon, i-update ko lang kayo sa laptop natin. Recent purchase natin. Ito yung HP Victus Gaming laptop natin na Ryzen 7 at RTX 4050. So far, sulit naman siya para sa mga ginagawa natin like multitasking, gaming, na-try na rin natin, at video editing. Sobrang mahalaga yan. Kuwentuhan ko lang pala kayo sa mga kinonsider natin bago tayo bumili ng laptop. Una, processor. Ito kasi yung utak ng laptop at dito nakadepende yung overall speed at performance niya. Second is yung RAM. Mas mataas na RAM, mas smooth yung pag-multitask. Pangatlo, graphics card. Kung nag-edit nyo, nag-gaming, at gumagamit ng mga applications like mga mabibigat na applications. Lastly, the budget. Sorry na po, Sir Dino Cornell. This is bro! Grabe po yung budget million. Sana all. At nga pala, medyo fun fact lang. Sa panahon ngayon, habang tumataas yung demand sa AI, lalo na ngayon, parang nagiging parte na siya ng everyday lives natin. Tumataas din yung demand sa processors at graphics card. Kaya isa ito sa mga reason kung bakit tumataas yung price ng ilang laptop at PC components. Kaya nung naghahanap tayo ng laptop, natuwa kami kasi kahit na may pagtaas ng presyong nagaganap, may kamahalang nagaganap sa market, still, super happy kami kasi very affordable ang prices ng gaming laptops sa Laptop Factory. So, yun! All in all, solid purchase tayo. Kaya ayun lang muna para sa araw na to. Until next laptop purchase, God bless! This is Lance! At sa araw na to, alam mo ba yung bigote ng mga pusa o vibrissae o mas kilala natin bilang whiskers ay mga highly sensitive touch receptors. Nakakaramdam sila ng slightest air movement at ginagamit nila yan para sukatin ang sarili nila kung kasya sila sa narrow space. Kadalasan, ang haba ng whiskers nila ay kasing lapad ng katawan nila. Kaya next time na makita mo yung pusa mo na nagme-measure muna bago pumasok sa isang box, science yan, hindi yan kaartehan. Ayun lang muna para sa araw na to. Kadas, keep safe! Mas na-realize ko ngayon kung gaano kahalagang mabuhay. Na maging present kasama yung mga taong mahal natin at mahalaga sa atin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Kaya habang nandito ka pa, yakapin mo sila. Mahalin mo sila at pahalagahan mo sila. Show your love. Dahil mas masakit magsisi sa huli kesa magmahal ng buo ngayon.